Good day mga ka-native! Welcome back sa Philippine Native Chicken Channel. So, nandito po tayo ngayon sa Research and Development Building dito sa Central Philippine University kung saan dito po namin process and ginagawa yung mga phytobiotics kagaya ng mga sinishare namin sa inyo sa ating phyto-sharing segment. So, ako nga po pala ulit, si Miss Dana Marie Gabasa na mag-share naman sa inyo na isa sa mga ginagamit namin or ginagawa para po sa native chicken. So, bali yung gagawin po natin ngayon is yung garlic form, bali nakatibag po ito. So, makikita po ninyo yung mga excess form na ginamit po natin doon po sa last video ng garlic. Yung mga excess po ng mga garlic is ipoproduce po natin into powder form. So, bali yung gagawin po natin is ipapasok po natin yung ating, or isasalang po natin yung ating excess form na garlic sa dehydrator. So, ano nga ba yung dehydrator? So, kagaya sa nakita ninyo na dito sa tabi ko po, ito po yung dehydrator o kung yung tinatawag na food dehydrator. Bali yung purpose po kasi ng dehydrator is ina-absorb po nito yung moisture para din po ito sa pag-preserve ng ating mga pagkain. So, para po ito sa matagalan na pag-store din po. So, yung sa purpose naman po namin, aside po na pinapa-absorb po yung moisture, is pinaprocess din namin ito into powdered form. So, bali, yung gagawin ko lang po is ilalagay ko po muna sa mga trays ng ating dehydrator yung garlic. Pero lalagyan ko po lalagyan po natin ito ng papel para po masupport tsaka hindi po mahulog yung ating garlic. Natin ilagay sa trays yung ating garlic is ipapasok na lang po natin sa ating dehydrator. So, meron po tayong time and temperature settings. So, yung sa may garlic po, sa dehydrator kasi, meron pong limit, maximum temperature, yung bawat isang plant material. So, kagaya ng ating garlic, magsiset na lang po tayo ng hanggang 55 degrees Celsius. Hindi na po tayo lalagpas doon kasi yung posibleng mangyari is masisira yung mga active ingredients na importante po na makikita sa garlic. So, hanggang 55 degrees lang po tayo. And then, isiset naman po natin or i-dehydrate naman po natin for 24 hours. So, bukas pa po natin ito ipaprocess into powdered form.
tapos na po yung ating dehydration process. Ang gagawin na lang po natin is ipunin po natin yung ating mga dehydrated na garlic para po mai-process naman po natin into powdered form. So, ito po mga ka-native, makikita po natin na crisp na po yung itsura ng ating garlic. So, ilalagay na lang po natin ito at itipunin para po mamaya sa pag-powder naman po nito. So, ito na po mga ka-native yung ating dehydrated na garlic. So, dito naman po mga ka-native, yung gagawin naman po natin is ipoprocess into powdered form. So, ano nga ba yung gagamitin natin? So, makikita ninyo dito na meron po tayong mini food grinder. So, yung gagawin natin, bali ito po yung gagamitin natin para makaproduce po tayo ng ating powdered form na garlic. So, yung gagawin po natin is ilalagay na lang po yung mga na-dehydrate po natin na garlic dito po sa ating grinder. Set na lang po natin ng mga 2 to 3 minutes para po mag-grind na mabuti yung ating garlic. So, tapos na po yung pag-grind ng ating garlic. So, yung gagawin na lang po natin is i-transfer na lang po to para po ma-collect po natin yung powdered form ng ating garlic. So, ito na po yung itsura nito, mga ka-native, ng ating powdered form. powdered form na garlic. So, since nakalikom na po tayo ng ating powdered form na garlic,
Bali yung ginagawa po kasi namin para mas madali at saka mas convenient. And also para po hindi na po kailangan ng and also para makatulong din po sa storage natin, yung ginagawa po namin is nilagay po namin ito sa tibag kung saan po pwede po nating i-store kahit na matagalan na din po. Nilagay namin ito sa tibag para po ma-store kahit na hindi po ilagay sa ref or di kaya kahit sa room temperature lang, okay lang po. So yung tibag na gagamitin natin is ito po. Bali yung tibag kasi if nakita ninyo yung sa mga tsa na iniinom po natin, like kagaya po ng mga Lipton, ganun po. Kasi T-form po talaga ito na kagaya po ng ating ng ating tsa na isasawsaw lang po sa mainit na tubig. So, yun po yung nito, yung itsura nito. So, yung ginagawa po namin is tinatransfer po dito, nilalagyan po namin ng hanggang 5 grams po yung isang tibag. So, yung ginagawa po namin is 10 grams po yung nilalagay namin sa kada tibag. So, ito po yung itsura. Ito na po yung example ng ating garlic na tibag. So, gagawa pa po tayo ng additional po nito. native yung ating garlic na tea-bag form. So, bali yung sa tea-bag form po, yung dosage po nito na pwede po natin i-apply sa ating mga native chicken is yung isang tea-bag po. Pwede nyo po i-dilute ito into 15 to 20 liters. So, pwede po nito ibigay lang po sa inyong mga manok na dun lang po sa pinagdilutan ninyo ng tea-bag form na garlic po. So, yung po natin, kagaya po na mention natin sa last video, yung purpose po ng garlic is aside po sa pagiging antibacterial at antiviral nito na
epekto sa ating mga manok. Nagsiserve din po ito as ang para din po ito kapag yung ating manok is nakikitaan po ng meron po itong internal parasites or di kaya tinatawag natin na mga bulate dyan sa loob ng tiyan. So, yun po. So, as sa experience po namin and sa mga research yun po na ikinandak po dito sa amin, effective po yung garlic para po doon sa mga like meron po mga sugat ay yung mga manok ninyo, kapag in-applyan ninyo or binigyan nito, mas nagiging healthy po yung mga manok. And then, sa internal parasite naman po, effective din po ito kasi kapag binigyan po ninyo ng puro, sa nakita sa isang research po natin dito sa mga undergraduate students ng College of Agriculture, Resources and Environmental Sciences, hindi po ito kagaya ng ibang klaseng pampuga na pinapalabas po yung bulate sa mga manok natin. Instead, yung epekto po nito is parang sinusunog po yung mga bulate dyan sa loob ng tiyan ng ating mga manok. Kaya baka po kayo mag-wonder po kayo kung bakit walang lumalabas ng bulate. Kasi yun po yung epekto ng garlic po natin. So, yun po. Ito po yung ang finished product ng ating tea bag form na garlic. So, sa mga naman po sa inyo po dyan, bali yung purpose po, yung aside po dun sa mention na kanina na kung bakit powdered form tsaka tea bag form po yung ginawa natin sa ngayon. Bali po kasi, as experience din po namin na base sa farm, maganda po ito, especially sa mga farm na walang refrigerator. Kasi kapag lang po, kahit room temperature lang, okay na po na i-store lang po or itago yung ating tea bag form. So, yun po. Bali po sa mga nagtatanong, meron din po kaming binebenta na naka-tea-bag form na din po ng mga phytobiotics na medicine. So, if ever po na interesado po kayo, pwede po kayong kumontak sa number na makikita po ninyo sa screen natin. So, pwede po kang mag-inquire o magtanong tungkol din po sa mga ibang phytobiotic medicine na ginagawa po namin dito. So, if ever naman po na gusto niyo po ng pandagdag na din po na kaalaman tungkol din po sa mga sakit at saka kung ano pong pwedeng pantambal sa mga sakit na makikita sa mga manok natin, meron naman po kaming binebentang book regarding po sa may commercial production for organic Philippine native chicken, authored by Dr. Jaime C. Cabarles Jr. Please contact us if interesado po kayo para po ma-assist po namin kayo sa mga detalye nito. So, yun po mga ka-native. So, ito po yung sa tea bag form ng ating garlic. So, reminders pa rin din po sa ating mga ka-native dyan na kalakip po ng ating phytobiotic medicine is also the proper management and is the proper management na din po sa ating mga manok. Kasi kapag hindi naman po na-i-align yung ating management practices sa ating pag-a-apply ng ating medicine or kahit ano pa pong medicine, ganun pa rin po yung mangyayari. Reminder lang din po ulit na kalakip po ng ating mga phytobiotic medicine is the good and proper management din po sa ating mga native chicken. So, let's keep our chicken healthy and also let's keep our environment healthy.
So, dito po nagtatapos yung ating segment. Thank you everyone, and ini-invite ko po kayo ulit sa next segment po natin para po sa Fight to Sharing segment. So, in behalf po ng University President po namin na si Dr. Chidoro C. Robles and the Dean of the College of Agriculture, Resources and Environmental Sciences na si Dr. Jaime C. Cabarles Jr. Ako po pala ulit si Miss Dana Marie Gabasa, and thank you everyone sa panonood po sa amin at pagsubaybay. Keep safe always. God bless po sa lahat. Good evening mga ka-native. Pizza size na sa araw po, pizza size na sa buwan po ng Abril. Medyo natagalan tayo na makapag-live stream because of the activity that we have dito po sa may Central Philippine University. The
Philippine Native Chicken Web TV po is brought to you by Central Philippine University, headed by our President, Dr. Choros Robles. Kasama na po yung aming Chairman of Board Trustee, Attorney Bon Lobel Bedona. This is our host, Dr. Jaime C. Cabales Jr. Kasama na po ang technical natin, si Miss Dana Marie Istoy Gabasa, sa ating technical na kung saan po kagagaling lang po dito sa may isolation building namin, sa pagkanda po naman ng isang study pertinent on the control of various pathogenic microorganism na nag-infect po sa ating mga manok. This program is also simulcast over 101.1 KSFM, the community-based FM station po ng Central Philippine University. Sa lahat po na maabutan po ng signal ng 101.1 KSFM, thank you sa ating po mga listeners sa pag-ikot-ikot natin po dito sa may Haro, Iloilo City. Medyo marami-rami na po yung ating mga listeners. So thank you for the support to the 101.1 KSFM. As sa taga-intisi po, nag-monitor po sa atin. Thank you also for guiding us along the way. Kanina po, pinalabas natin yung episode natin when it comes po sa phytobiotic processing because of the tawag nito, yung pangangailangan po ng ating mga ka-native na kung saan po pasensya po kung bakit nilagay po namin sa page yung makikita po ninyo is P3Ds. Ibig sabihin po niyan on the ongoing studies po yan, yung kung bakit nasa P3Ds yan. But we are hoping that before this 2021, 2022, will end, we can produce what they call the compendium, na kung saan doon po nalagay yung mga basic processing technique and how you're going to process the different phytobiotics and phytodewormers that is being developed dito po sa may Central Philippine University. Yung kung bakit na hindi pa namin mabigay yung kabuuan because right now in terms of the laboratory analysis po, ganoon po ka-effective yung mga phytobiotics na sinasabi po natin. But yung tamang dosage po para sa ating mga manok on how to control the infection, ongoing pa rin yan. That is why that hindi pa namin maribulge kung gaano po kadami, but the one presented by Ma'am Dana kanina po, pili po ninyo magamit. And it is the quest palagi po ng Philippine Native Chicken na kung saan po we can develop the phytobiotics na kung saan it is user-friendly. Ibig sabihin po, kahit saang lupalop kayo dyan, basta meron kayo makita na mga pantambal dyan na inimungkahi po namin dito sa pahina po natin, you can use it. It is always our goal. So, ibig sabihin po, it is not that we develop technology for the larger companies, but we develop this technology lalo na po sa processing po ng pantambal na kayang gawin po natin ng mga racers. And this is one way na kung saan po mapababa po natin yung cost of production ng ating Philippine Native Chicken. Sa mga nagtatanong noon, in terms of the opportunity of the Philippine Native Chicken after the COVID, kung matandaan nyo, sinabi ko noon, that after the COVID, the demand for native chicken will increase. Tama po yun. Hanggang ngayon po, kinakulang na yung supply ng native chicken in the market. Yung kung bakit nasabi natin noon that during the height of COVID, we can make some adjustments para pagdating ng panahon na kung saan magbalik na po tayo ganito sa pagpasok ng normal, halos makapagbigay na po tayo o naka-align yung operation natin na to produce what they call the larger or greater number of native chicken for the market. Attended one of the summit dito sa Iloilo, Pod Summit, yung isa sa mga reklamo po ng mga processors
of the Philippine native chicken, sabi daw is that na kulang talaga, no, yung supply ng manok, no, in the market. So hoping that the prices, even the prices right now, no, kung isipin po sa mga tagapagkinig po ng KSFM, alam nyo mas mura po yung manok dito sa Central Philippine University compared than those native chicken that you are buying in the market. Bakit po? Based on the monitoring that we have po, ang tag 275 dito po sa CPU, no, pagdating niya sa market, umaabot hanggang 350 pesos yan. Ganyan po kamahal ang manok sa the local market. So, ganun po. So, that is why that we opted, kung saan sabi namin palagi is that try to use the technology generated from Central Philippine University. Tested improve namin yan. No, mortality rate pababa yan. And at the same time, yung lasa po ng manok natin is iba compared than those being grown, no, on the parents' condition. Siguro sa mga ka-native natin dyan, kung saan na kayong lopalop, sa ating mga FW, nandyan sa labas ng Pilipinas, and then sa mga netizen natin all throughout the country, and even to the listeners of 101 KSFM, hoping that our station will continue to survive, in behalf of the trials that we encountered in the last few days. Sana po magpatuloy tayo, no, na naka-airy pa rin. No, this is the purpose of this airing that we have in 101.1 KSFM po, the Agri-FM station of the Central Philippine University, is to do what they call the extension work. No? Because na limited po yung activity natin when it comes po sa face-to-face, no? That is why that we opted, no, dito po sa may broadcasting po, para makapaabot po tayo ng technology, no, among our listeners, no, here in Iloilo City. Alam po namin that the technology to be developed dito po sa Central Philippine University it can be applied even near on the perimeter of the urban areas. No, ibig sabihin po sa mga pre-urban areas na yan sa mga gilid-gilid ng mga syudad o mga bayan po, as long as you have the area, no, you can use the data technology of the Philippine native chicken. Kung bakit that we are airing it right now on the live stream in behalf of the basic schedule that I have now, kasi po ang isa sa ngayon sa concern po palagi ng mga racers natin, no, is that the yung manok po natin. No, tandaan po natin, no, there are cases right now that yung aratay po, yung atay o peste po, halos nag-o-occur naman ulit po. No, yung kung bakit that tonight, no, our title for this segment is bakuna, gaano ba kahalaga sa ating Philippine native chicken. The perception, depende po sa tao yan, no? There are some comments also that they are not using vaccination. No, as long as your area po is secluded, walang problema po. Ang isa po sa nakita namin, now, if you could still remember in my previous live stream program na kung saan po yung lemongrass, no, actually it is as effective. Kaya lang sa ngayon po ang lemongrass under still the study to provide what they call the scientific background of what we are claiming, no, dito po sa may Philippine native chicken. Kung kayo po nag-aalaga po ng manok at saka sa maramihan po, huwag po nyo isugal ang mga manok po ninyo. Bakit? Pag namatay yung inahin at tandang nyo, ang tandang nyo at saka mga tandang po ninyo, baka mahirap na ibalik yan. Remember always that we are putting investment po sa ating manukan, kaya po dapat na magbakuna po tayo, whether we like it or not. Lalo na pag ang area po natin napaligiran po tayo ng mga nag-alaga po ng panabong na manok. Tandaan po natin that they're also investing money in their kind of venture that they have, yung kung bakit na they have what they call the periodic vaccination of the chicken. Kung ikaw naman nag-alaga ng manok at saka hindi ka po nabakuna ng manok nyo, kayo na pong bahala dyan. At least I am telling you the truth. Na kailangan po ninyo magbakuna as long as your area po medyo malayo po sa kabihasnan, malayo po sa maraming tao, maraming pamamahay,
Sa katag natin ito is secluded po, walang problema yan. But if the area that you have po, maraming tao at maraming mga hayop na kagala na pupunta po dyan sa lugar ninyo, you better have it vaccinated. Ang purpose niyan is that for us to secure also the investment that we have. No, tandaan po natin, if you are going to account for the cost of your breeder stocks, no, halos po ang presyo ng isang breeder stocks niyan is umaabot 650 pesos. Kung dadatnan, madapuan po yan ang sakit, lalo na po yung Newcastle disease. Yan ang gawin po ninyo. Yan ang palaging sinasabi nila about taon-taon. No? Taon-taon yung nag-aalaga ng manok, palit ng manok. It is because na pagdating ng panahon na kung saan so masalakay po yung dumadapo po yung atay o yung Newcastle disease, patay lahat ng stocks. Kaya nga sa mga area po dyan na if you have the access, lalo na po sa ating mga breeder stocks na preferably have it vaccinated. Actually, yung ginagamit po nating pabakuna dyan sa mga lugar ninyo na malayo po, kasi if ever na malapit po kayo dito sa amin at Central Philippine University, we can offer you what they call the 5-in-1 vaccine. That is a lifetime vaccine po. Pero huwag nyo ibigay po sa sisyo kasi ang intended talaga niyan is for those who are 3 months old and up, sa mga breeder stocks po natin. You may also contact your nearest poultry supply, yung mga malakihang poultry supply po, hindi sa maliit na poultry supply. Sa malakihang poultry supply, kindly ask them if they have what they call the retailed NCD vaccine, lifetime vaccine. Kasi ang NCD lifetime vaccine po, isang bigayan lang yan, at saka oil-based po yan. Kaya ginagamit po namin i-inject po yan. In-inject yan. But at least yung prevention po niyan, it will last habang nabuhay po yung manok po natin. Yan kasi ang pananggalang natin laban sa sakit. Otherwise kasi pag ang inahin, okay lang kung ang sisiyo mamamatay. But kung ang inahin po ay at saka tandang po namatayan, sino pa magbigay ng itlog sa iyo para ipapisa? Yung kung bakit dapat na vaccinated po yung flock natin para at least lahat po is sigurado. Now we are spending money here. Yung kung bakit at vaccination. In the places na kung saan po walang available na vaccine, lalo na po yung NCD killed. Ang pangalan kasi niyan is NCD killed. Yung mga Bordeaux mixture. Pag sinabi natin Bordeaux mixture po, mga 5-in-1, 7-in-1 na bakuna po, usually po makikita nyo yan sa mga malalaking poultry supply store o di kaya sa mga ahente, na kung saan tanong-tanong ko po kayo. Kaya lang yung isang packaging yan po, it is good for 1,000 heads. So, kung yung manok mo lang is kaunti po, baka mamahalan po kayo. It is because the cost of it, for one vaccine, lalo na po yung 5-in-1 po, that is by the thousands. By the thousands ang cost niyan. So, ibig sabihin, kung yung manok po nyo is kaunti lang, baka masayang. And we may suggest that in areas na kung saan po medyo mahirap hanapin yan. Have it be vaccinated using what they call the NCD Lasuta. Lalo na po yung mga manok mo natin na nag-iedad 21 days up. Ang gamitin po natin is the NCD Lasuta and have it be done periodically. Ibig sabihin po, you can have it be done twice a year or maybe kung twice a year kasi niyan, ang sequence niyan is that before the onset of dry season and before the onset of the rainy season. Ganon po ang kanyang tawag dito, yung schedule po. But for some, lalo na po sa mga nagsasabong dyan, they're using what they call every 3 to 4 months po, nagbabakuna sila gamit yung pinapatulo na yan. Kaya lang ang ganong klaseng bakuna, yung NCD po, Lasuta, tandaan po natin, highly infected yan. Highly infective yan. Ibig sabihin po, pag pinatulo mo yan at saka hindi mo properly dispose yung container ng bakuna po, baka kalat niya ng sakit sa paligid po nyo. Yung kung bakit na if you can, in areas siguro na maraming nag-alaga ng panabong na manok yan. Every time.
na magbakuna yung katabing farm niyan sa lugar po ninyo, no, dumadapo yung sakit sa manok niyo, merong sinisipon, merong inaatay, o di yan, peste. No, it is because of the vaccination that you have. Yung kung bakit that kung magbakuna po kayo, preferably, no, kasi yung isang dose niyan, that is good for 1,000. Pwede bang i-share natin sa mga katabi natin dyan? Because marami po niyan. Sayang kasi. And pag hindi po maubos, no, pwede bang gawin po natin maghukay po tayo ng lupa tapos doon ilagay. Pero preferably have it be burned. Sunugin po natin para at least yung mikrobyo doon no, mamamatay bago po tabunan no, ng lupa. No, that is one way and how it will be properly disposed po. Yung iba kasi pagtapos nila magbakuna ng manok nila, no, tinatapon lang yung bias na yan. Ano bang plano nyo sa buhay nyo? Gusto nyo bang dapuhan ng sakit yung mga katabing farm? Pwede bang i-share nyo na lang no, para at least magiging matiwasa yung pamumuhay natin dyan sa mga palapaligid natin. And preferably pag nabakuna po tayo, no, lahat-lahat na po ng manok within the flock, no, para po safety po tayo. Doc, kung walang NCD Lusuta na available sa market, kung wala, huwag mong ipilit. Gumamit po kayo ng NCD B1 B1 para at least you have what they call the prevention, no, para po dyan sa inyong mga manok. Otherwise kasi, pag hindi nyo pinakarunahan yan, tandaan po nyo palagi. Tandaan po natin palagi that the capital that we have is always upstake. No? Every time na kung mayroong sakit, ano ba na po. But remember always that in areas naman po na walang klaseng sakit, for example, ang isa kasi sa mga tanong sa page, baka makalimutan ako. Maraming salamat pala sa nagtumugon doon sa survey na kiyandak ng Philippine Native Chicken. Thank you for your response. And thank you for searching talaga yung Philippine Native Chicken. Akala kasi namin baka na-share lang sa inyo, but large percentage of the responses sabi talagang hinahanap po yung Philippine Native Chicken. Thank you for the trust and confidence that you have, no, and in the Philippine Native Chicken, and that is why that right now, no, yung mga suggestions po ninyo, no, kahit paano po tinutugunan po namin para makasagot kami, no, sa mga katanungan po ninyo palagi. No, I know that the follower po natin at saka likers natin, sa ngayon po almost near to 80,000 na po tayo lahat. The likers and the followers. No, thank you for the trust to the Philippine Native Chicken. Ang mga katanungan kasi doon, nakita ko in the page that, Doc, mayroon bang bakuna doon sa sinisipon? Kaya nga, ang problema natin kasi sa sipon, there are a lot of cases, there are a lot of causes kasi ng sipon. Yung kung bakit na minsan, ang tanong ko is that if you can share to us, no, yung picture po ng manok, no, na infected po. So, yung kung bakit that if you will be asking questions pertinent po sa sakit ng manok niya, pili bang picturean nyo saka ipadala sa amin? At saka yung paligid na kung saan po ninyo nalagaan yung manok nyo. Actually, yung bakuna kasi sa sipon, basta sa isang klase ng sipon, is what they call the, tawag dito yung IB, or what they call the infectious bronchitis. Na palagi kasi yan is that sa mga sisyo kasi yan umatake. Ang sakit kasi, as long as the nutrition is there and as long as the proper environmental condition requirement po ng manok nyo is may bigay po ninyo yan, ang sakit po madalang nag-o-occur yan. Kahit anong gawin yung pantambal yan, kung ang paligid po is madumi, wala po tayong magawa dyan. Na there is what they call the vaccine known as what they call the NCD plus IB. NCD plus IB. Ibig sabihin po, Newcastle plus infectious bronchitis. Yung ko bakit na NCD plus IB. But ang magiging problema po natin, kaya sabi ko na is that na if yung sipon talaga is brought about by the infectious bronchitis, wala tayong problema, kahit paano mabakunahan mo, it can help. But if the infection is not brought about
pero infectious bronchitis, ang sipon po, baka mahirapan po tayo kunin yan. No, baka ang sipon, maybe it is because ng early symptoms of coryza. Or ang sipon, it is because of the early symptoms of mycoplasma. Parang ganon yan. That is why that before you give medication, before po nyo bigyan ng medikasyon, yung manok po ninyo, pili bang i-assist nyo muna yung paligid. Remember that pag binakunahan po ninyo ang manok nyo, lalo na po yung bakuna na NCD plus IBD. Na ano ibig sabihin ng NCD plus IBD? Newcastle disease plus infectious borsal disease or what they call the IBD. In short, Gumboro disease. Ang Gumboro disease kasi umatake yan sa manok nyo na nag-iedad ng 21 days and up. At saka yung matataba na manok nyo, yan ang atake niyan. Yung bakit na kung makita mo sa umaga, matamlay, halos palipit yung katawan doon sa gilid po ng housing po, parang giniginaw, isa po yon sa mga sinyales na mayroong Gumboro disease yung manok nyo. But if your area is not experiencing that kind of disease, please do not use the vaccine containing what we call IBD. Bakit ikaw ang dumadala ng sakit yan sa lugar po ninyo? If ever po na nandoon na yung sakit na yan, ano ba Dok yung tawag dito yung emergency na pantambal? If ever po ma-encounter po ninyo yung Gumboro disease, tandaan nyo ha, usually po ang prominente niyan is on the age of chicken, 21 days hanggang 3 months old, but those less than 1 month or less than 45 days, yan ang pinaka-prone. At saka ang prominente doon is that na kung makikita po nyo, yung manok po is that na yung matataba na manok nyo, yan ang inuuna. Yung mga payat na manok, yan ang matitira. Sigurado yan. Gumboro yan. If you can detect or you can observe that kind of disease po, ang gawin po nyo, na this is based on the experience that we have and partly on the studies that we are conducting here at CPU. Ang garlic po, mabilis na panggawin po. Pigain po natin. If you have the juicer po, have it be extract the pure juice. But if you don't have the juicer, use what we call the mortar and pestle. O di kaya yung isa is yung blender po. But make sure na nakabalot po ang kamay po natin ng gloves o di plastic na hindi makapasok yung piniga po natin. Bakit po sobrang init niyan? Sobrang init. Baka mapasok yung balat po ninyo. The right dosage for that, for the chicken aging less than 1 month, is only 0.2 ml. 0.2 ml. Bakit po? Effective na level yan. Pag inakyat pa nyo yan hanggang 0.5 ml, ang manok po nyo hindi namatay, it is because of the Gumboro, but ang manok po nyo namatay, it is because ng overdosage po ng garlic. Ganon po sa ka-effective po. Yung ko bakit that if you can see in the record that we have on the sharing that we have sa page po, na palagi po namin sinishare yan po. Tandaan po natin, effective yan. Kung maalala nyo palagi yung sinasabi ko noon that one of the best medication for the elements of our chicken is yung mga ginagamit nating mga ingrediente mismo sa pagluto sa katawan niya. But right now, yung isa sa mga findings namin po is the garlic. Yung kung bakit that basta po walang IBD or Gumboro na sakit sa paligid, please do not use the Bordeaux one. Yung NCD plus IBD o di kaya IBD. Do not use any kind of vaccine in the place that you have pag hindi po nyo na-experiensyahan ang sakit na yan. Ang pinaka-common kasi sa mga sakit na nakikita po natin sa ating mga manok na sa mga lugar-lugar pa natin all throughout the Philippines. If I'm going to recall the site visit that I have from the northern Luzon to the Tawi-Tawi area po, yung NCD po, that is one of the most prevalent na masakit po ng manok. Yung kung bakit na sabi ko is that na pwede bang siguruhin po natin if you could not access the lifetime vaccine,
huwag po kayong mabahala. Try to use what they call the NCD Lasuta na as your vaccine. Gamitin po nyo. Kayang-kaya po niyan. If walang available po, bigyan nyo muna ng NCD-B1, B1. Basta tandaan po natin, pag nagbakuna po tayo, lahat ng manok sa ating paligid o mismo dyan sa flock po natin, bakunahan po natin para safe ang lahat. In places naman po na you have the access to oil-based, tawag dito, yung oil-based na mga lifetime vaccine na gaya na sinabi ko ng NCD killed, before nyo po i-administer yung oil-based vaccine na yan, pwede bang unahin nyo muna ang NCD Lasuta? Ang tawag dyan is what they call the vaccination challenge para at least makita nyo muna kung mayroong manok dyan o isa sa mga manok nyo dyan ang may mga sakit na. Otherwise kasi pag inuna nyo kasi ang NCD killed, ang epekto niyan is dahan-dahan, hindi sa ganon kabilis compare with the yung water-based na pinapatulo. So ang purpose po ng pagpatulo natin ng bakuna po is that na para ma-determine natin na indeed yung lahat ng manok sa flock po natin ay walang sakit na NCD. Kasi pag may sakit na NCD dyan, o baka on the early stage pa lang, at saka binigyan po nyo na bakuna, na huwag po kayong mataka na talagang mamamatayan. That is what they call the effect of vaccine. Sa pagbigay nyo, at least makuha nyo after 2 weeks, administered what they call the lifetime vaccine. Kasi isa yan sa mga na-explain siya namin. Kasi ang NCD killed or what they call the oil-based vaccine, hindi ganon kabilis mag-epekto compared than sa mga pinapatulo natin. Yun nga ang isa sa mga reason that we are sharing this one. Bakit po? The feedback that I receive all throughout the country sa ngayon po, halos kinukulang po supply ng Philippine native chicken. And the prices right now, and thank you, kung saan po nakita po namin na siguro with the advocacy that we have, kasama na po kayo lahat na nandito ngayon sa live stream natin. I know that the prices of native chicken right now in the country halos tumataas na po compared than those na hindi pa natin na-inform. Tandaan po natin yung manok yung pangkatay dito, and based on the low price that we have, yung dito po sa amin kasi yung standard namin dito is yung 850 to 900 grams. Pag kinatay yan, naabot yan from 650 to 700 grams. Yung bintahan is 275. But the market price of it in the local wet market, umaabot hanggang 350 pesos. Ganun po kataas. And gaya ng mga sinabi ko pa noon as a reminder, na kung saan po with the platform that we have right now, the social media that we have right now. Kung makikita po niyo yung isa po sa mga siniset po namin example is si Sir Jason Kaday po. Right now po, nakikita po niyo yung how Sir Jason were able to evolve sa pagpamanukan po. One of the failures, siguro naman sasabi namin, o baka kakulangan namin on the technology development, is that from the design of housing per se. The design of housing per se. Yung mga sinishare namin ngayong mga design ng housing na yan na po ang pinaka-final design po. Out of the various design that we have then, na yan ang nakita namin na mas makamura po kayo. And beside just copy what they call the design of it, never mind the material. If you're going to use the locally available materials in your place, have it. Tandaan nyo palagi, ang isa sa mga sekreto nang hindi masyado dumapo yung sakit sa lugar natin, tandaan po natin yung flow ng hangin. Dapat asirto yung paglabas at pasok ng hangin, but you have what they call the provision for what they call the rolling curtain, na kung saan pag medyo sobrang ginaw, pwede pababain natin, but never cover all the part of your housing. Make sure na yung sa ibaba, sa itaas konti ng housing po natin, lagyan po natin ng opening, because ang nangyari kasi yung cold air sa ilalim, umakyat yung hot air para makalabas.
tandaan po natin at 5% carbon dioxide. Mabilis dapuan ng chronic respiratory diseases o halak yung manok nyo with that kind of condition. With that kind of condition. Ano ba ang indicator na sabihin natin na yung lugar po natin is merong pundong carbon dioxide? Yeah. Ano ang indicator? Siyempre, masimoy mo kasi. Maamoy mo kasi. Yung kung bakit na, kung makikita po nyo nung nakaraang posting ko nalagay ko that if you're a racer, na dapat hindi lang sa umaga, dapat sa gabi nandoon ka rin. To observe. Bakit po? Kung may mga sakit ang manok po nyo, ang pinakamagandang oras po para mag-observe is gabi. Bakit? Dala po kayo ng flashlight at saka ilawan nyo sa ilong banda ng manok nyo. Pag kumikintab yan, ibig sabihin may sipon yan. Ibig sabihin pag may sipon yan. So, ibig sabihin yan, dapat mabigay na po kayo ng pantambal. But before you give any medication to your chicken, pili bang i-assist nyo muna kung anong sakit? Kasi minsan, we keep on putting up or giving medication na hindi natin i-assist yung sitwasyon. To the point na yung pantambal natin pala, hindi angkop dun sa sakit ng manok. Yung kung bakit that there are also cases na kung saan we keep on putting medication but yung dumi naman sa ilalim ng kulungan ng manok nyo o diya sa area nyo dyan, alos marami po yung mga dumi-dumi dyan, marami pong tubig sa paligid na kung saan po doon po nangingitlog yung mga lamok o di kaya minsan tanong ka ng tanong bakit marami pong bulutong yung manok-udok. Tandaan po natin, there are also vaccine against smallpox. Marami kasi yan na bakuna pertinent to chicken. Yung smallpox kasi, it can be transferred. Sabihin natin po, kahit na counting scratch lang, nag-aaway yung manok po nyo, counting scratch yan, at saka infected yung isa, talagang matransfer yan. Pangalawa, pag maraming lamok sa lugar po ninyo, at saka nakadapo doon sa isang manok ng dugo po is kontaminado po ng smallpox, at saka dumapo, kinagat yung manok po nyo, talagang salin po ng sakit yan. Yung kung bakit that cleanliness as what Ma'am Dana keep on mentioning sa uling bahagi po ng phyto sharing niya, na kung saan po reminder always that cleanliness is very important. Very important. Yung kung bakit that lalo na po pag ang sisyo, the first 45 days are what they call the very critical stage of the native chicken. After it, pag lumpas yan ng isang buwan at kalahati, walang problema na yan. Ang magiging problema mo lang yan, patayan, lalo na pag yung manok po nyo na have a bloodline coming from the larger genetic group, na pag yung mga hulo natin, huluano, Egon, no, and then yung mga sampi natin o basilan chicken, no, talagang mga barbaros chicken yan. Yung kung bakit that Philippine native chicken at Central Philippine University ginawa po namin to gain what they call the hybrid vigor. No, we try to cross, no, yung hulo native chicken and Bisan native chicken to come up with the bloodline na kung saan po hindi ganoon ka tatapang, but the quality of the meat, no, na maproduce po niya is maganda po. You can administer the smallpox na vaccine. Nandoon kasi ang technique tawag naman doon is hindi pinapatulo niyan. Ang tawag naman doon is what they call the wing prick. Parang piniprick kasi yan. May kasama kasi yung parang sinulid, no, na kung saan po piniprick yan sa balat po ng manok po ninyo. But yung ang bakuna kasi palagi, tandaan pa natin, but basta walang sakit lang manok nyo, walang problema, huwag mo dalhan doon. Kung ang problema po natin is tawag dito yung bulutong, and you have the access doon sa shrimp, no, yung mga hipon ha, o di kaya sabihin natin yung exoskeleton, yung ginagawa bang hibi, yung hipon bang binalatan, at saka tinatapon lang kasing balat niyan, na ang balat na yan, ang exoskeleton na yan,
na it has what they call the presence of chitosan. At saka yung chitosan at a smaller amount po that is effective to mitigate or minimize the occurrences or possible control the occurrences of what they call the pox. Yung kung bakit naalala ko kasi sabi ni Sir Jeremiah, sabi niya sa akin, Dok, yung kabila kasi na palaging binubulutong yung manok niya kahit na sa noon kasi nang hindi pa siya gumamit ng CPU feeds, ganoon din nangyayari. Yung kung bakit the technology that we developed dito po, dahan-dahan po namin natin transfer po sa inyo, at saka ginagawan po namin ng paraan that the technicalities po ng technology, it will be narrowed down into a layman's term para po naman magamit po ninyo. Yan kasi ang kayamanan po ng Philippine Native Chicken, and as a return sa lahat-lahat po ng ating mga taga-subaybay dito po sa Philippine Native Chicken. Alam ko po na all throughout the Philippines, kaya nga kung kay Ma'am Beams doon sa Cebu, actually, the Philippine Native Chicken ang pinaka-trust po namin. We are not engaging in terms of the commercial production talaga. It is our vision or our mission to develop technology or what we call practical technologies para po sa inyo. Siguro makikita nyo po ang diferensya po namin with the other vlogging or the live stream program, because the technology that we are sharing nyo, it is always back up with science. So yung kung bakit that sana po sa mga kayong lupalop ng Pilipinas na nagpapalo po ng technology ng Central Philippine University, pwede bang pakishare pa naman po ng mga pictures po ng lugar po ninyo? At saka yung mga manok po ninyo, at saka yung puminente na makikita po natin, masabi natin that partly na you are adopting what they call the technology developed at Central Philippine University na makikita po rito sa Philippine Native Chicken. And that is one of our consolation na kung saan po kahit pa paano po I as the project leader po ng project na to, overwhelmed ako doon sa responses po ninyo in the survey, and I'm very glad na marami talaga ang natulungan po ng Philippine Native Chicken in some other way or in various ways or capacities po. Yung kung bakit that right now, ang isa kasi sa nakita namin is that na with the demand, kaya nga I keep on repeating this one. Alam nyo, the total consumption of the Philippines on 2019-2020, kung ilang billion na manok, it is almost near to 2 billion heads of chicken. Combination of native improved broilers, ganun po. But the population of the native chicken that we have in the country po, hindi sa puro. It is considered with also incorporated with the improved one. Ano ibig sabihin po ng improved one? Ibig sabihin po, there are some raisers na gustong lumaki manok ng mabilis. Maawa po kayo. Based on the study that we have conducted dito po sa CPU and with other institutions, pumapakita na ang consumers po ng native chicken, they are not after how big is your chicken. Ang ginagawa po nyo, if you keep on crossing the native chicken with those parent native chicken or what they call the color broilers po, ang ginagawa po nyo is genetic erosion po. Bakit? Darating yung panahon, you keep on complaining. Yung manok po nyo, mabilis na po ang sakit. Ang manok po nyo, mayroong sobrang laki, may sobrang liit. Lahat-lahat na reklamo po, maawa po naman kayo sa ating Philippine Native Chicken. Once you keep on doing what they call the indiscriminate upgrading, tandaan po natin, the importation of the native of the commercial lines then na ginagamit para lang pang improve dito sa Pilipinas, it started even as early as 1960s. Ano nangyari sa manok natin? Ganun pa rin. Palit-palit lang yung pangalan ng colored broilers na yan. O ngayon, native chicken.
but it come from the same thing. Minsan sabihin mo naman, if you want to attain na halos uniform ang performances ng inyong pari-native chicken, pwede bang after using it in one production cycle, bili ulit kayo ng sisiyo nyo, huwag nyo gamitin ulit. Bakit po? There is what they call a gene segregation on it. Anong ebidensya po ng gene segregation? Tingnan po nyo. Dating yung panahon yung manok nyo, mayroong sobrang laki giant chicken, mayroon naman doon manok nyo sobrang liit, na parang bantam, mayroon naman na malalaki ang katawan, may ikli yung paa niya. Ganon po ang gene segregation. To the point that it ever reduces the characteristic ng Philippine native chicken natin na kung saan po mataas ang resistensya sa sakit. Yung kung bakit that we keep on complaining and complaining na mabilis na po ang sakit ang manok natin native chicken, it is also because of what we have done. Tandaan natin that our native chicken have its own unique characteristic. Talagang matitibay yan sa sakit, but because of the indiscriminate crossing of some other racers, yung kung bakit na nangyari ang what they call the genetic erosion. And tandaan po natin, the buyers that we have, the market that we have is buying native chicken. It is not because of the size, it is because of its quality of the meat. Yung kung bakit ba, pwede bang tulong-tulungan natin, try to promote it. Yung kung bakit na yung sa Cebu naman, we keep on posting about Mambims, native manok din sa Cebu because hindi po kami makapag-ship ng manok. And beside, it is not our trust. It is not our trust. It is our trust to help the raisers of native chicken all throughout the country and even in some other part of the world na kung saan po having the same climatic condition in the Philippines. Yung kung bakit, kung makikita po nyo sa kabila po, makikita po nyo ang commercial production of native chicken at tropics, kapatid po namin yan. And the intention talaga niyan is talaga na kung saan po all the English posting po doon namin ilalagay dyan. But for the meantime po, yung focus mo namin dito, but we are gradually gaining followers on that page. Thank you sa mga pumunta doon sa commercial production of native chicken at tropics, no, and then asking how legitimized po yung page na yan. That is our secondary page po. Para po naman yan sa mga international followers that we have. For our international followers right now, listening right now, please, hindi naman itinataboy po namin kayo, but preferably if you can click the follow button on the commercial production of the native chicken and the tropics because that page is devoted for our international followers so that we can post some information in English. Para dito po sa Philippine native chicken, no, yung information po na ma-post po namin dito is lahat is Tagalog. Para po na maramihan po ang makaintindi. Sa mga nagtatanong pala sa mga seminar o saka webinar po, pasensya po, I could not set the schedule right now because kaya nga sabi ko that with the previous experiences that we have na doon sa unang seminar po, we are finding means na ano ba talaga ang mabuting gawin. That once you attended our seminars, no, yung applicability po ng technology po. Otherwise kasi pag we keep on doing seminar and seminar but we are not also looking the welfare of every racers po, baka mahirapan po tayo. And we are also looking forward that the services that we can offer po sa lahat-lahat na lalo na po sa mga alaga na manok. Tandaan po natin, the demand of the country, if the data on the 2019-2020 ay umaabot ng almost near 2 billion heads of chicken were slaughtered. Actually, yung sinasabi ko lang sa inyo for native chicken, na kaunti lang yan, that is 300 million plus heads of native chicken requirement in the year. Ibig sabihin po, it keeps on increasing because of the awareness. Kaya lang, ang isa doon sa palaging na in-advocate po namin, I would like also to give thanks in advance kay Congressman Gary Alejano of the Magdalo. Thank you, Congressman, also for tuning here. And then kay Board Member Sok Ratis Piñol, dyan sa may Mindanao, and to all
of the followers that we have kay Dr. William Medrano of the Benguet State University. Thank you for the trust on Native Chicken. Ang isa kasi sa titingnan po natin is that the cost of production. We would like to develop technology to produce native chicken na angkop doon sa kailangan ng market. But it also met the requirement ng mga tagapag-alaga. Yung kung bakit na kung makikita po niyo, yung technology that we develop. Ang nangyari kasi noon is that the native chicken, you need about mga 4 to 5 months and I mean 6 months bago po mabinta. But with the technology that we have at CPU po, we have tried that one. That even as early as 50 days or even 60 days na maabot na po yung target weight. Kaya ang problema natin, hindi ganoon kaganda yung laman niya. Yung kung bakit nabidalik po natin. Reducing the number of months of breeding from 4 to 5 to 2.5 to 3 months po. Malaking diferensya na po yan. Ang number of days kasi, if you are going to extend the rearing no more than to 90 days po, lugi na po kayo. If you're going to account talaga yung tinutuka ng manok nyo, yung kung bakit na dagdagan pa ng mortality ng manok po niyo, dagdagan pa ng sobrang gamit po ninyo ng mga synthetic chemicals sa manok nyo, ano nangyayari? The consumers now wanted to eat native chicken. It is because they are believing it is grown naturally. It is free from synthetic chemical. Yung kung bakit that we keep on doing researches na kung saan, if possible, if you will be the one that can process that kind of medication po, gawin po ninyo. Bakit po? Para mas mapababa pa natin yung production cost. Gaya ng sinabi ko kanina, why keep on looking on the material we are using here at Central Philippine University? Kung sa tingin po nyo, you have the ample supply of locally available materials. As long as you are going to use it, before you are going to use it, please treat it against pest. Pwede bang i-treat nyo muna laban sa bukbok, anay, para po tatagal yung lifespan? Ano ba ang implication yan? When I can still recall the time na kung saan po nasa Leon Farm kami. Pasensya po sa mga Todoso still aiming or dreaming to visit the Leon Farm that we have. Now we closed the Leon Farm. It is because of the COVID. And also that we are already come to a point na kung saan po the technology is ripe na po. Hindi na po namin kailangan yung wider area po. Kahit na maliit ng area, okay na po yan. If you'll be using kawayan, nipa, o di kaya mga tape o wood dyan sa area nyo, as long as you own it, i-treat nyo muna. Tandaan nyo lang na pag hindi nyo kasi na-treat yan, ang kinatnan yan, sobrang mahal pa yan compare sa gumamit po kayo ng GI pipes. But if you're going to treat it, mas mapababa, mas mapalenten nyo ang kanilang usefulness po. Mabilis kasi na mabawi yung cost kasi ng using that kind of material. Ang isa lang doon sa nakita namin na epekto ha. When we try to compare kasi noon yung areas na kung saan po we have the pagalaan o the ranging yard compared than the design na makikita nyo sa ngayon po, mas mahal pa ang kinatnan if you're going to compute all the cost if you have the ranging yard compared than using that one, the confined one. Yung kung bakit na may mga hangin, bakit maliit yung design na yan, it is because that we'd like to partly conform with the standard na set by the organic. Parang ganon niya kasi. Sa yung kung bakit na, kaya lang problema ko, lagpas na ata tayo sa oras. Ayo. Masarap pa sana magwinto dito, kaya lang yung time kasi, no, limitado tayo.
Sa siguro sa lahat po ng mga viewers natin sa ngayong gabi po, naalala ko kasi sabi ni sa Glenn Mediana sa akin, pag may time daw matulog din. Sa lahat po ng mga panood po natin ngayong gabi po, thank you for in behalf that for the short notice na nakangina ko lang kasi na posto na but we'll be continue this live streaming na hindi siguro bukas but we'll be trying on Thursday na makipag live stream naman ulit para mapatuloy po to ang discussion natin. I know that kahit na hindi po kami makapag online webinar sa ngayon, but with the technology or the discussion that we have po, I know that makapulot po kayo ng konting impormasyon at saka mapagdugtong-dugtong nyo po para po makabuo ng isang teknolohiya na kung saan po angkop naman sa manugar po ninyo. And again, if you found this program informative po, kindly share po naman ng ating page na sa mga kakilala po ninyo o di kaya kung hindi pa kayo nakapag-follow sa ating page na kindly click the follow button na para every time na may live stream program po kami you'll be immediately be notified. And sa lahat po pasensya po sa sa inconvenience na nakapost. Tandaan nyo palagi pag nakapost yung P3 days na yan, ibig sabihin po on trial. And wag po kayong tawag dito. Siguro by the time na matapos po, we'll be writing a compendium, and we'll be sharing that on this page. Kaya lang siguro we'll be trying to have it be done before the project will end. This project will end on March 2022. Hoping that makumpleto na lahat-lahat para po ang ating mga racers po. Ang isa sa kita kasi namin is that if possible, you can produce your own medication. And that compendium can be of big help. And then sa mga taga Iloilo at saka Antique area o di kaya dito sa Panay Island na would like to participate po in advance po. Now, we are looking for partners na kung saan po for the field trials ng aming na-develop na phytomedicines po. And hoping na sana po sa mga gusto na makipagbahagi po, pakiantay po ng posting namin na kung gusto po nyo maging partner on this field trial. And sa labas naman ng Region 6 o sa labas ng Panay Island, we'll also be sharing some of our phytobiotics sa mga gusto. Basta ang isa lang sa aming kontrata po, pwede bang i-share nyo sa amin yung observation that you have. This is what we call the field trial of the phytobiotics and phytodewormers na ma-develop namin dito po sa Central Philippine University. This is a multi-environmental trial and we need the help of the races of Philippine Native Chicken para po na ma-confirm namin indeed in various areas po kung gaano po sa ka-effective. Sa ngayon po, there are about 5 na tanim po. Garlic, Asiatic bitter yam o kayos, tapos yung bitter nut. We have also the lemongrass, and the other one is the garlic oil. Parang gano'n citronella na din-develop ngayon namin dito sa Central Philippine University para po makatulong sa inyo. And the processing technique of it, ginagawa po namin ng paraan na pili nyo gawin po sa respective areas nyo. And to those who are looking also for the feeds, na gusto po nyo sa area po nyo CPU feeds, we may not suggest the CPU feeds. Mas mahal ang kinatnan yan. But we are now looking on the possibility on the use of what we call the base mix. Mas makamura po kayo dyan. Even though na medyo mahal siya ng konti, but if you have the corn, nasa inyo po, mas makamura po kayo. And yung sa medicated feeds naman po, na kailangan po kindly contact Ma'am Dana. Ang makikita po yung number dyan sa page natin, yung 0977-471, that is Ma'am Dana's number. And naka-WhatsApp na po yan. Baka gusto yung makontakt for OFW.
that would like to contact Ma'am Dana, no, through WhatsApp, no, you can use what they call the 0977. Just add +63 na sa unahan to para makontak nyo si Ma'am Dana. So, maraming salamat ulit. Magandang gabi sa lahat. And pasensya po na hindi po tayo makasagot sa mga katanungan ninyo. But we'll be doing our best, trying our best that on Thursday naman po ng gabi, no, at around back to our original schedule, the 8 p.m. po, no, hanggang 9 p.m. po. No, balik po tayo sa ating original schedule. Again, thank you, and this is your host, Dr. Jaime C. Cabarrus Jr. Kasama na po dito si Ma'am Dana Marie Istoy Gabasa sa technical natin at saka sa aming presidente, na Dr. Choso Bless. Na kami po ay nagpapasalamat po sa inyo as taga-intisip po, nagmumonitor po sa amin. Thank you also for informing us, no, about our station, na the 101.1 KS FM. Again, magandang gabi po sa inyo, and see you on Thursday evening. Napaki-share naman ang page at saka sa makikila po ninyo na sa tingin po ninyo makatulong po ang ating program. Again, magandang gabi po sa inyong lahat. God bless and keep safe.